They're saying President Bush is not going to. Gentlemen, last night was one of the toughest fights of my life. Press Secretary Tony Snow. So the main destruction of property. Congress. Oops, teka. Break muna tayo sa nagbabagang issue sa politika. Showbiz, Asian Summit, at ang ngayong papalapit na Valentine's Day. Let's sit back, relax, at enjoy ang handa ng talakayan. To start our show, papakilala ko muna ang iba't iba nating mga panauhin na magsasabi ng kani-kanilang mga opinion. Sa aming pagbabalik, iisa-isayin natin ang good and bad effects ng tubig sa komunidad. Sa numero 4, ng beneficial use ang industrial. Water is a necessary component of almost all industrial processes. It is a part of many chemical products, and it is used as a process component for cooling and as a solvent. Beneficial use ng industrial, di ba mga factories yun? Tapos sa factories, paggawa ng mga product nila, gumagamit sila mga chemicals. Tapos yung chemicals, di ba contain non-water. Kung merong beneficial use, meron din namang destructive use of water. Wastewater is any water that has been adversely affected in quality by anthropogenic influence. It compromises liquid waste discharged by domestic residents, commercial properties, industry, and/or agriculture, and can encompass a wide range of potential contaminants and concentration. In the most common usage, it refers to the municipal wastewater that contains a broad spectrum of contaminants resulting from the mixing of wastewaters from different sources. Sa wastewater yan, makaka-distract yan. Siyempre, when we speak wastewater, di ba, yung mga basura na nagkalat sa ilog natin. Ang bad effect nun, siyempre, yung ilog natin, hindi siya mag-flow ng maayos. Hindi siya, yung flow ng ilog natin, siyempre, nagbara siya dahil sa water. Same time, pwede tayo makakuha ng ano doon. Siyempre, distract yun, mabaho yun. Hindi tayo pagising mo sa umaga, maamoy mo. Kaya nakaka-distract talaga yun as wastewater. Ang susunod nating beneficial use ay nasasabing sila dahil mas ginagamit nila ang tubig kumpara sa human activity. Ano kaya yun? Electric power plants use more water than those other human activity. The major use of the water is to remove waste heat from coal-fired or nuclear power boilers. However, almost all of this water is returned to the environment. Sa power plant kasi, di ba, water magagamit siya sa power plant para siya yung nag-generate ng electricity. Alam natin na mapahal natin pagkuhanin ng tubig as a source of electricity. Ito ang magsasabi sa atin na dapat nating ihiwalay o ayusin ang nabubulok sa hindi nabubulok dahil baka makontaminado ang ating tubig. Food or water made unfit for consumption by humans or animals because of the presence of environmental chemicals, radioactive elements, bacteria or organisms, the byproduct of the growth of bacteria or organisms, decomposing material or waste in the food or water.
tsaka yung oil spill si Guimaras. Napablock ng oil yung oxygen, tapos nasisira yung bahay ng mga aquatic life. Tapos yung toxic waste sa water, naging cause ng polluted water. Ano, malinaw na ba ang water contamination? Ikaw kasi, kaya kumilos ka na at hindi pa huli ang lahat. Numero 3 ng beneficial use ay ang agriculture. Bakit nasama ito? Panoorin na lang natin. Whether it is supplied by natural precipitation or through irrigation, water is vital in agriculture. Para sa agricultural, malaking bagay ang naiambag ng tubig para sa agrikultura dahil yun, yung sa halimbawa lang sa mga farmers, sa balayan na inaano nila, tubig yung unang kailangan nila para mabuhay ang kanilang pananim. Ay nako, nalalapit na ang numero 1. Pero hindi nyo ba napapansin na mas kulang ang destructive kaysa sa beneficial? Yan ang aalamin natin sa pagbabalik ng destructive and beneficial use of water. Mahalaga ang tubig kasi simple lang kasi siya yung nagsusupply sa natural resources natin at tayo yung beneficiary. Diba? Ganun lang. Alam nyo ba kung bakit kulang ang destructive kaysa sa beneficial? Dahil nagtay sila sa numero 1 posisyon. Unahin natin ang waterborne disease.